Nakatingin ka ba ngayon sa bakante mong hardin ngayong Nobyembre at napapabuntong hininga? Pakiramdam mo ba'y parang napakatagal pa bago ka makakain ng sariwang perehil? Iniisip mo bang tapos na ang lahat ng paghahardin hanggang sa sumapit ang tagsibol? Well, paano kung sabihin ko sa iyo na nagkakamali ka ng malaki? Sapagkat ang totoo, ang mismong oras na nagsisimula ng lumamig ang lupa ay ang perpektong panahon para maghasik. Opo, tama ang dinig mo. Magpupunla tayo ng mga gulay mismo ngayong Nobyembre. Sa ganitong paraan, makakakuha tayo ng ani na mas maaga ng ilang linggo kumpara sa lahat ng ating mga kapitbahay. Sa videong ito, ibubunyag ko sa iyo ang lahat ng sikreto ng winter sowing o pagtatanim bago ang lamig. Ito ang magpapabago at gagawing inggitin ang lahat sa iyo pagdating ng tagsibol. Kalimutan na ang lahat ng alam mo tungkol sa pagtatanim sa tagsibol. Ngayon, babaliin natin ang mga patakaran at makakamit natin ang kamanghamanghang resulta. Bago tayo dumiretso sa aktual na pagtatanim, alamin muna natin kung bakit gumagana ang pamamaraang ito na sa tingin ng iba ay medyo baliw. Paano nakakaligtas ang mga buto sa tindi ng lamig at hindi namamatay? Ang sagot ay nasa katalinuhan ng kalikasan mismo. Ang prosesong ito ay tinatawag na natural na stratifikasyon. Sa kalikasan, nahuhulog ang mga buto tuwing taglagas. Natutulog sila sa ilalim ng niyebe at tumutubo sa sandaling sumikat ang unang sikat ng araw sa tagsibol. Ang lamig at halumigmig ang siyang sumisira sa matigas na balat ng buto na nagpapagising dito. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay bago sumapit ang taglamig, ginagaya lang natin ang natural na siklo ng buhay. Hindi tutubo ang mga buto sa taglagas dahil sobrang lamig na para sa kanila. Mananatili silang natutulog sa lupa, pinapatibay ang kanilang sarili at nag-iipon ng lakas. Kaya pagdating ng tagsibol at paghupa ng niebe, magsisimula silang lumaki ng sabay-sabay, malakas at masigla. Ang mga halaman na tumubo sa ganitong paraan ay magiging mas malakas at mas malusog kaysa sa mga itatanim mo pa sa tagsibol. Kaya, simulan natin sa pinakamahalagang tanong. Bakit pa natin kailangan ng ganitong abala sa gitna ng lamig? Ang sagot ay simple at talagang nakakatuwa. Una at pinakamalinaw na benepisyo, sobrang aga ng ani. Isipin ninyo, Abril na, natutunaw pa lang ang yelo sa hardin ng kapitbahay. Pero sa inyo, sumisibol na ang sariwa at berdeng dahon ng dill at parsley. Lilitaw sa mesa ang inyong mga gulay 2 o 3 linggo ng mas maaga kaysa sa tradisyonal na paghahasik sa tagsibol. Ang pangalawa, matitibay at malalakas na halaman. Ang mga buto na dumaan sa pagsubok ng lamig ay nagiging napakatibay. Hindi na sila natatakot sa biglaang paglamig ng panahon sa tagsibol. Mas lumalaban din sila sa sakit at peste. Sanay na silang lumaban mula pa noong simula at makikita iyan sa mabilis at malakas nilang paglaki. At ang pangatlo, hindi rin ito pahuhuli. Makakatipid kayo sa mahalagang oras sa tagsibol. Sa tagsibol, bawat minuto ay mahalaga sa hardinero. Kailangan ihanda ang greenhouse, magtanim ng seedlings, at ayusin ang hardin. Pero ang inyong taniman ng gulay ay gumagana na para sa inyo nang wala na kayong gaanong gagawin. Dadating na lang kayo sa inyong bakuran at makikita ninyo ang resulta ng inyong pagod noong Nobyembre. Naintindihan na natin ang pangunahing bentahe. Pero may sumasagi agad sa isip. Ito ang pinakamalaking takot ng bawat naghahalaman. Baka magyelo ang mga buto. Mamamatay ba sila sa malamig na lupa habang taglamig? Tanggalin na natin ang maling akala na ito. Ang mga buto ng halamang lumalaban sa lamig tulad ng dill, parsley, or spinach ay sadyang ginawa ng kalikasan para mabuhay sa lamig. Kapag tuyo ang mga buto,
para lang silang natutulog ng mahimbing at hindi sila matatakot kahit sa pinakamatinding lamig. Ang tunay na panganib para sa kanila ay hindi ang sobrang yelo, kundi ang biglaang pag-init o pagkatunaw ng yelo. Kung masyado kang maaga magtanim sa mainit at basang lupa, maaari silang sumibol. At kapag sumibol na sila, siguradong mamamatay ang maliliit at malalambot na usbong na iyon sa susunod na paglamig. Kaya, ang pinakamahalagang tuntunin sa pagtatanim bago magtaglamig ay magtanim sa lupang nagsisimula ng tumigas, kung kailan tuluyan nang bumaba ang temperatura. Dapat matulog muna ang mga buto, hindi muna sumibol. Mananatili lang silang nakahiga at maghihintay ng tamang oras pagdating ng tagsibol at walang masamang mangyayari sa kanila. Talaga namang pinag-isipan na ito ng kalikasan para sa atin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalaga, ang pagpili ng oras. Kailan ba talaga ang perpektong panahon para sa pagtatanim bago magtaglamig? Hindi tayo pwedeng magbase sa kalendaryo. Ang buwan ng Nobyembre ay maaaring mainit at maulan sa isang lugar, ngunit sa iba naman, taglamig na talaga. Ang pangunahin mong gabay ay ang kondisyon ng lupa at ang weather forecast. Ang perpektong oras ay kapag ang lupa ay medyo nagyelo na, naging matigas pero buhaghag at hindi pa gaanong kailaliman ang lamig. Kadalasan, mangyayari ito kapag ang temperatura sa gabi ay nananatiling stable mula -2 hanggang -5 degrees Celsius at ang temperatura sa araw naman ay nasa paligid lang ng 0 si 0. Mahalaga na pagkatapos mong magtanim, wala nang magaganap na matagal na pag-init o pag-ulan. Silipin mo ang weather forecast sa loob ng isang linggo. Kung nangangako ang mga eksperto ng tuloy-tuloy na paglamig at hindi na babalik sa plus temperatures, huwag ka nang mag-atubili, kunin ang mga buto at pumunta na sa hardin. Tandaan, mas mainam nang magtanim ng medyo huli kaysa masyadong maaga. Ang tungkulin natin ay patulugin ang mga buto, hindi gisingin ang mga ito nang wala sa takdang panahon. Ang pagpili ng tamang lugar para sa taniman bago ang taglamig ay kalahati na ng tagumpay. Sa taglagas, isipin mong pare-pareho lang ang lahat ng bahagi ng iyong hardin. Pero sa pagdating ng tagsibol, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Kailangan nating humanap ng lugar na tutugon sa dalawang pangunahing kondisyon. Una, dapat itong maaraw. Sa tagsibol, kapag hindi pa gaanong matindi ang sikat ng araw, ang bawat sinag nito ay ginto ang katumbas. Sa maaraw na lugar, mas mabilis iinit ang lupa at ang mga usbong mo ang siyang mauuna. Iwasan ang mabababang bahagi at mga lugar kung saan naiipon ang tubig sa tagsibol. Ang sobrang dami ng tubig ay magdudulot ng pagkalunod at pagkaagnas ng mga buto. Mainam kung ang taniman ay may bahagyang kiling o slope, patimog. Sisiguraduhin nito ang mabilis na pag-init at ang pag-alis ng labis na tubig. Ikalawa, pumili ng lugar na protektado mula sa malalakas na hangin. Sa taglamig, tinatangay ng hangin ang niyebe, inilalantad ang lupa at ipinapahamak ang mga buto sa matinding lamig. Sa tagsibol naman, pinapatuyo ng hangin ang lupa na lubhang masama para sa mga bagong sibol. Ang maliit na bakod, dingding ng bahay o buhay na hedge sa hilagang bahagi ay magiging mahusay na panangga para sa iyong magiging taniman ng gulay or bitamina. Ang pinakamahalagang hakbang na hindi dapat ipagpaliban ay ang paghahanda ng lupa o taniman. Kailangan itong gawin ng maaga tulad ng Oktubre o unang bahagi ng Nobyembre habang malambot at madali pa itong trabahuhin. Walang saysay at napakahirap na subukan pang maghukay kapag matigas na o nagyayelo na ang lupa. Kaya, ano ang ating gagawin? Una, linisin muna nating mabuti ang napiling lugar mula sa lahat ng damo
at anumang naiwang halaman. Pagkatapos, hukayin natin ang lupa sa lalim na kasing haba ng talim ng pala. Kung ang inyong lupa ay mabigat at malagkit, siguraduhing lagyan ito ng pampalambot tulad ng buhangin, pinag-amay na pinaglagarian o composting. Sa ganitong paraan, mas makakahinga ang lupa at maiiwasan ang pagbuo ng ice crust. Matapos maghukay, patagin ang ibabaw gamit ang raki at durugin ang lahat ng bukol. At ang pinakaimportante, agad na gumawa ng mga ugas o kanal para sa pagtatanim. Ang lalim ng mga ugas na ito ay dapat bahagyang mas malalim kaysa sa pagtatanim sa tagsibol, mga 3 hanggang 4 na sentimetro. Sa ganoong ayos, maghihintay na lang ang inihandang taniman hanggang dumating ang tamang oras, ibig sabihin, ang tuluyang pagtigas o paglamig ng panahon. Ang mga inihanda ng ugas ang susi sa inyong tagumpay. Napag-usapan na natin ang mga dapat gawin sa paghahanda ng taniman. Ngayon naman, talakayin natin kung ano ang mga bawal gawin. Tandaan, ang mga pagkakamaling ito ay maaaring maging dahilan para masayang lang ang lahat ng inyong pagod. Unang pagkakamali, ang paggamit ng bagong dumi ng hayop or patabang mataas sa nitrogen. Sa taglagas at taglamig, hindi kailangan ng halaman ang nitrogen dahil ito ang nagpapatubo ng mga dahon o green mass. Kung gagamitin nyo ito, maaari nitong paangatin ng maaga ang buto sa oras ng bahagyang pag-init na siguradong ikamamatay ng mga ito. Kaya, ang lahat ng organic at mineral na pataba, maliban sa phosphorus at potassium, ay itabi muna natin hanggang sa magtagsibol. Ikalawang pagkakamali, ang hindi pagbungkal o pag-iwan sa lupa ng hindi inaararo. Mayroong nag-aakalang pwede na lang ikalat ang buto sa ibabaw ng lupa. Hindi ito tama. Sa matigas at hindi nabungkal na lupa, mahihirapan ang mga buto na kumapit. Pagsapit ng tagsibol, maaari lang itong anurin ng tubig bawi o runoff. At ang pangatlong pagkakamali, ang pinakamapanganib, ang pagdidilig ng taniman bago o pagkatapos magtanim. Tandaan ang pangunahing prinsipyo. Ang pagtatanim bago dumating ang taglamig ay dapat laging gawin sa lupang tuyo at medyo malamig. Ang anumang sobrang moisture or basa ay malaking peligro. Ang tubig ay magiging yelo na maaaring makasira sa mga buto o bumuo ng isang matigas at hindi mapapasok na balat. Kailangang manatiling tuyo ang taniman hanggang sa tagsibol. Kung kailan ito didiligan ng natural na tubig mula sa natunaw na niebe. Dahil handa na ang taniman natin, pag-usapan naman natin kung sino ang mga pangunahing bida o halaman na kayang tiisin ang lamig ng taglamig. Sinusino nga ba sa mga gulay na ito ang may kakayahang mabuhay at manatili sa lupa sa kabila ng taglamig? Simulan natin sa reyna ng aroma, ang perehil. Para sa paghahasik bago dumating ang taglamig, mainam ang mga variety na dahon tulad ng bogatir or Italian giant. Mas mainam na itanim ang perehil na ugat sa panahon ng tagsibol. Napakatagal tumubo ng buto ng perehil dahil mataas ang nilalaman nito ng essential oils na pumipigil sa mabilis na pagtubo. Kaya naman, ang cold stratification o pagpapatigas sa lamig ay para na ring regalo sa kanila. Sa buong taglamig, gagawin ng lamig at halumigmig ang lahat ng trabaho para sa iyo. Sisirain nito ang makapal na balot ng langis at pagsapit ng tagsibol, makakakuha ka ng sabay-sabay at malalakas na tubo nang walang abala sa pagbabad o paggamit ng mga pampalakas. Itanim ang perihil sa inihandang mga uka na may lalim na 2 hanggang 3 sentimetro. Huwag magtipid sa buto. Ang dami ng itinatanim ay kailangang doblehin o halos 1.5 hanggang 2 beses na mas marami kaysa karaniwan kapag nagtatanim ka bago magtaglamig. Ito ang iyong panigurado kung sakaling maging matindi ang lamig.
Maniwala ka, sa tagsibol, gagantimpalaan ka ng napakakakapal, kulay esmeralda, at di malilimutang mabangong gulay. Ang kasunod na mahalagang halaman sa ating hinandaang kamang taniman bago magtaglamig ay walang iba kundi ang dill. Mahirap isipin ang isang salad sa tag-init o bagong aning patatas na walang bango ng halimuyak nito. At ang mapakinabangan ito ng mas maaga ay pangarap ng bawat hardinero. Kung magtatanim kayo ng Nobyembre, pumili ng mga variety na hindi masyadong maaga o masyadong huli mamunga tulad ng alligator or kustovoy. Ang mga early maturing na variety ay mabilis mamulaklak, mag-bolt, at kapag itinanim bago ang taglamig, maaari silang mamukadkad ng masyadong maaga bago pa man magkaroon ng sapat na lunti ang dahon. Ang dill, tulad ng parsley, ay gumaganda ang pagtubo dahil sa winter stratification. Ang mga buto nito ay may essential oils din at ang lamig ang nagpapabilis para magising at sumibol sila pagdating ng tagsibol. Ang paraan ng pagtatanim ay katulad din. Magtanim sa tuyong mga uka na may lalim na 2 hanggang 3 sentimetro at dagdagan din ang dami ng binhi na ihahasik. Isang mahalagang paalala tungkol sa dill, hindi nito gusto ang masyadong acidic na lupa. Kung alam ninyo na mataas ang antas ng asido sa lupa ng inyong taniman, habang naghahanda pa lamang kayo ng kama, lagyan ito ng dolomite lime or abo. Sa tagsibol, ang dill na itinanim bago magtaglamig ay magpapasaya sa inyo hindi lamang dahil sa maaga itong sisibol, kundi pati na rin sa natatangi nitong bangong masigla at matapang. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tunay na kampiyon sa lamig, ang hari ng mga bitamina, ang spinach. Ang halamang ito ay perpekto talaga para itanim bago dumating ang taglamig. Ang mga sibol nito ay kayang tiisin ng lamig hanggang 6 o 8 degrees Celsius sa ilalim ng zero. Para sa pagtatanim, tuwing taglagas, bagay na bagay ang mga variety tulad ng Matador or Victoria. Dahil medyo malaki ang buto ng spinach, mas madali itong ihilera kumpara sa maliliit na buto. Kailangan lang na mas malalim ang pagbaon ng buto, mga 3 hanggang 4 na sentimetro. Maganda ring medyo malayo ang pagitan ng bawat buto, mga 5 hanggang 7 sentimetro, dahil malapad at malaki ang lalagong dahon ng spinach. At ito pa ang maganda, ang spinach ay isang halaman na nabubuhay sa short daylight. Ibig sabihin, sa tagsibol, habang hindi pa masyadong mahaba ang araw, mabilis itong magpapatubo ng makatas na dahon at hindi ito madaling magbubulaklak agad. Ito ang dahilan kung bakit ang spinach na itinanim bago magtaglamig ay nagiging napakalambot, masarap at masustansya. Ito ang magiging una at pinakaimportanting source or pinagmulan mo ng bitamina matapos ang matagal na taglamig. Marahil, magugulat ang marami, pero kahit ang pino at masarap na litsugas, salad, ay maaari at dapat pala nating itanim bago magtaglamig. Siyempre, hindi lahat ng uri, variety, ay kaya ito. Kailangan natin ng mga espesyal na variety, yung mga cold-tolerant na lettuce, kahit yung mga leafy or yung may ulo, head lettuce. Hanapin nyo ang mga pangalan tulad ng Moscow Greenhouse, Iceberg, or Crepish. Ang mga variety na ito ay hindi takot sa matinding lamig at babalik sa normal, magiging maayos, pagkatapos ng mahabang pahinga nila sa taglamig. Dahil sobrang liliit ng mga binhi ng litsugas, mayroon tayong diskarte dito. Ang lalim ng pagtatanim ay hindi dapat lalampas sa 1.5 hanggang 2 sentimetro, 1.5 centimetro. Kung masyadong malalim ang pagkakatanim, baka hindi na kayanin ng mga binhi na umakyat at sumibol sa ibabaw pagdating ng tagsibol. Pwede tayong magtanim sa mga uka, lowest furrows, o simpleng ikalat lang ang mga binhi sa ibabaw ng inihandang taniman
at pagkatapos ay takpan ng tuyong lupa. Huwag kayong matakot kung siksikan ang pagkakatanim. Pagdating ng tagsibol at sumibol na ang mga ito, pwede nyo silang i-thin out, bawasan, at ang mga nabunot na batang punla ay maaari nyo nang gamitin kaagad para sa inyong pinakaunang salad sa tagsibol. Ito ay isang zero waste na paraan para makakuha ng sariwang gulay diretso mula sa inyong taniman. Kung nais mong magdagdag ng kakaibang pampalasa sa iyong mga pagkain ngayong tagsibol, subukan mong itanim ng maaga ang arugula at wansoy o coriander. Ang mga halamang ito ay madaling nakakasabay sa tinatawag na cold stratification. Ang arugula na itinanim sa Nobyembre ay magbibigay sa iyo ng masarap, mabango at malutong na dahon na may kakaibang lasang parang mani at mustasa pagdating ng tagsibol. Tandaan, ang mga dahon ng arugula na inani ng maaga sa tagsibol ay mas malambot at hindi kasing pait kumpara sa mga tumubo sa ilalim ng tirik na araw ng tag-init. Kahit anong uri, variety ng arugula ay pwede mong itanim ng maaga. Ang wansoy o coriander ay isa pa ring magandang pagpipilian para sa maagang pagtatanim. Ang mga buto nito, tulad ng dill, ay matagal tumubo, kaya nakakatulong talaga ang malamig na panahon para mapabilis ang pag-usbong nito. Sa paraang ito, magkakaroon ka ng sariwang panggarnisa para sa iyong mga salad at sabaw mas maaga kaysa sa karaniwan mong pagtatanim. Ang paraan ng pagtatanim para sa mga halamang ito ay karaniwan. Gumawa ng mga uka na may lalim na 2 hanggang 3 sentimetro. Itanim ang mga buto sa tuyo, matigas, o bahagyang malamig na lupa at dagdagan ang dami ng ipupunla. Seeding rate. Huwag kang matakot mag-eksperimento at dagdagan pa ang mga pananim sa iyong maagang gulayan. Ilang beses na nating nabanggit na kailangan nating dagdagan ang dami ng binhi na itatanim kapag nagtatanim tayo bago ang taglamig or winter planting. Pag-usapan natin ito ng mas detalyado para malaman kung bakit sobrang importante nito. Ang pagdaragdag ng binhi ay hindi lang basta gusto-gusto, kundi ito ay isang matalinong paraan para makasiguro. Iba-iba ang tindi ng taglamig. Minsan sobrang lamig at walang snow, o kaya naman ay may biglang pag-init na susundan ng matinding pagyelo na nagiging dahilan para magkaroon ng makapal na yelo sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng ito ay matinding pagsubok sa mga binhi at sa kasamaang palad may mga binhi talagang hindi makakatagal sa taglamig. Natural selection yan, kumbaga. Kaya naman, kapag dinoble natin or ginawang 1.5 beses ang dami ng itatanim kumpara sa pagtatanim tuwing tagsibol, spring planting, sinisiguro natin na pagdating ng tagsibol, sapat ang dami ng sumibol para magkaroon tayo ng magandang ani. Huwag kayong mag-alala kung masyadong siksikan ang magiging taniman. Una, ang pinakamatibay lang talaga ang mabubuhay. Pangalawa, madali lang naman na magpalabnaw o magbawas ng siksikan pagdating ng tagsibol. Magagawa nating bigyan ng tamang espasyo ang bawat halaman para sa maayos na paglaki. Sa ganitong paraan, may iwasan natin ang nakakainis na mga bungas o bakante sa inyong taniman at hindi masasayang ang inyong pagkod. May isa pa tayong kailangang tandaan sa teknikal na aspeto. Ito ay ang lalim ng pagbaon ng mga buto. Kapag tagsibol, iniiwasan nating masyadong malalim ang pagtatanim para madaling umakyat ang mga usbong. Pero kapag nagtatanim tayo bago magtaglamig, winter sowing, bahagyang nag-iiba ang mga patakaran. Kailangang mas malalim ang uka o hilera kaysa karaniwan. Sa halos lahat ng leafy greens o gulay na dahon, ang karaniwang lalim ay 3 hanggang 4 sentimetro. 3 sa pakumute kakarta sa asamipong. Para sa maliliit na buto tulad ng lettuce,
Pwedeng mga 2 sentimetro, 2 centimeters lang. Bakit kailangang mas malalim? Dahil ang mas malalim na pagtatanim ay nagpoprotekta sa mga buto mula sa ilang panganib. Una, protektado ito sa mga ibon. Sa panahong malamig at gutom ang mga ibon, sisikwatin nila ang lahat ng butong nakalatag lang sa ibabaw. Pangalawa, proteksyon ito laban sa hangin. Ang malalakas na bugso ng hangin ay maaaring tangayin at itapon lang ang buto mula sa lupa. At pangatlo, ito ay pananggalang laban sa baha o pagkatunaw ng yelo. Kapag nagsimulang matunaw ang yelo or kapag malakas ang ulan, ang mga butong nakatanim sa ibabaw lang ay madaling maanod ng rumaragasang tubig. Ang malalim na pagtatanim ay nagpapanatili sa mga buto sa kanilang lugar hanggang tagsibol. Kaya tinitiyak nito ang kaligtasan at tagumpay ng inyong magiging ani. Nakarating na tayo sa pinakamahalaga, ang ginintuang tuntunin ng pagtatanim bago sumapit ang taglamig. Nabanggit ko na ito dati, pero kailangan itong bigyan ng matinding diin. Ito ang batas ng tuyong pagpupunla o dry sowing. Tandaan ito ng mabuti. Maghahasik tayo ng tuyong buto sa tuyo at malamig na lupa at tatabunan din ng tuyong lupa. Walang tubig, huwag na huwag itong didiligan. Maaaring mukha itong kakatwa dahil sanay tayong kailangan ng binhi ang kahalumigmigan para tumubo. Pero sa pagkakataong ito, kabaligtaran ang layunin natin. Hindi natin gustong tumubo ang mga ito agad. Gusto natin na manatili silang tulog hanggang sa pagsapit ng tagsibol. Kapag diniligan mo ang taniman, magyeyelo ang tubig at magiging parang matigas na balat na yelo. Makakasira ito sa buto o magiging isang matigas na crust na hindi nila kayang basagin sa pagtubo. Kailangang manatili ang binhi sa tuyo at buhaghag na lupa, parang nakahimlay sa isang kuna. Ang lahat ng kailangan nilang moisture para magising ay kusa nilang makukuha sa tagsibol, sa natural na paraan, mula sa tubig ng natutunaw na nyebe. Iyan ang pinakakapakipakinabang, organisado, at buhay na tubig na magbibigay sa kanila ng pinakamalakas na simula. Kaya itabi na ang pandilig at magtiwala na lang sa kalikasan. Kaya pala, narito ka na sa iyong taniman. Matigas na ang lupa, pero handa na ang mga uka para sa pagtatanim. Ikinakalat mo na ang mga tuyong buto. At dito nalalabas ang tanong, saan mo ito itatabon? Ang problema, ang lupa sa garden bed ay kasing tigas na ng bato at imposible ng paluwagin pa. Dito na papasok ang kailangan nating pagiging handa. Noong naghahanda ka pa lang, dapat nagtabi ka na ng tuyong lupa na gagamitin mong pantabon sa mga uka. Kumuha ka lang ng ilang balde ng pino at maluwag na lupa mula sa hardin. O kaya naman, bumili ka ng isang sako ng potting mix sa tindahan. Ilagay mo ito sa isang tuyo at ligtas na lugar, tulad ng bodega, garahe o greenhouse. Ang stock na ito ang magiging sagot sa problema mo sa araw ng pagtatanim. Pagkatapos mong ikalat ang mga buto, kukunin mo lang ang tuyo at buhaghag na lupa na ito at dahan-dahang itatabon sa mga uka at bahagyang didiinan sa ibabaw. Sisiguraduhin nitong magiging komportable at ligtas ang mga buto habang umuusbong sa malambot na substrate. Kung nakalimutan mong magtabi ng lupa, huwag kang mag-alala. Maaari ka pa ring gumamit ng pinaghalong peat moss at buhangin. Ang pinakaimportante, ang pantabon ay dapat tuyo, magaan at madaling pasukan ng hangin. Pagkatapos maitanim at tabunan ng tuyong lupa ang mga buto, ito ang susunod na tanong. Kailangan ba nating i-mulch ang taniman? At dito, nagkakaiba ang opinyon ng mga hardinero. Kaya't tingnan natin ang mga benepisyo at mga disbentahan nito. Ang pagmumulch o ang pagtakip sa taniman ng isang patong ng organic material tulad ng tuyong dahon, peat moss
o dayami ay may pangunahing layunin ang magsilbing proteksyon, lalo na para makatulong na matrap ang niebe. Ang niebe ang pinakamahusay na kumot para sa mga halaman at butong nagpapalipas ng taglamig. Kapag makapal ang takip ng niebe, hindi masyadong lalalim ang pagyelo ng lupa at nananatiling mas stable ang temperatura. Maganda iyan, ngunit mayroon ding masamang epekto. Kapag sobrang kapal ng mas mulch, sa pagdating ng tagsibol, hahadlangan nito ang pag-init ng lupa at maaring maantala ang pagsibol ng mga buto. Bukod pa rito, ang siksik na mulch ay paboritong taguan ng mga daga at tiyak na kakainin nila ng may kasiyahan ng inyong mga itinanim. Ano ang ating konklusyon? Pwede tayong mag-mulch pero huwag tayong susobrahan. Ang isang manipis na patong ng peat moss o compost na may kapal na 2 sentimetro ay sapat na. Pero ang pinakamainam na paraan ng pagmumulch ay ang maglagay lamang ng mga pinutol na sanga sa taniman dahil mahusay itong makakatrap ng unang niebe. I-imagine mo ang eksena tuwing tagsibol. Natunaw na ang niebe, lumambot na ang lupa, at excited kang maghintay sa mga unang tutubo. Pero, paano kung nakalimutan mo na kung saan at ano mismo ang ipinunla mo noong nakaraang taglagas? Hindi ba't pamilyar sa atin ang sitwasyong iyan? Para hindi mangyari yan, kailangan mong markahan o lagyan ng tanda ang mga tanim mo bago dumating ang taglamig. Huwag kang umasa sa memorya mo. Dahil sa haba ng panahong iyon, tiyak na makakalimutan mo ang lahat. Ang pinakamadali at pinakaepektibong paraan ay ang pagtayo ng mga stake o maliit na karatula sa dulo at simula ng bawat pudling at isulat ang pangalan ng itinanim. Gumamit ng permanenteng marker na hindi mabubura ng ulan o niebe. Makakatulong din kung maghahanda ka ng simpleng mapa o diagram ng iyong taniman sa papel at iingatan ito hanggang tagsibol. Hindi lang ito makakatulong sa iyo para malaman kung saan mo aasahan ang pagtubo ng mga binhi, kundi para makapagplano ka rin ng tama sa mga susunod na tanim sa tagsibol. Sigurado kang malalaman kung saan tumutubo ang dill at kung saan ka pwedeng magtanim ng radish. Halimbawa, ang tamang pagmamarka ay tanda ng isang bihasa at organisadong hardinero na nagpapahalaga sa kaniyang pagod at oras. Matapos ang mahabang taglamig, unti-unti nang umiinit ang araw at natutunaw na ang niebe sa inyong taniman. Ngayon, ano ang susunod nating gagawin sa ating mga inihandang tanim bago magtaglamig? Paano natin matutulungang bumangon ng mga buto? Ang una nating gagawin ay pabilisin ang pagkatunaw ng niebe, lalo na sa partikular na tanimang ito. Maaari nating wisikan ng niebe ng manipis na patong ng abo, ash, o kaya'y peat moss. Ang mga madidilim na partikula ay hihigop ng init mula sa araw na magpapabilis sa pagkatunaw ng niebe ng ilang araw. Sa sandaling wala ng niebe ang lupa at kung gumamit kayo ng mulch, dahan-dahan itong alisin gamit ang kalaykay. Ito ay para makahinga at makainit ang lupa. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang paglalagay ng mga arko at pagtakip sa taniman gamit ang non-woven material tulad ng spunbond. Makakagawa ito ng epekto ng greenhouse o munting plastic tunnel na magpoprotekta sa mga maliliit na sibol mula sa posibleng biglaang paglamig o frost at biglang pagbabago ng temperatura sa gabi. Pananatilihin din nitong mamasa-masa ang lupa. Sa ilalim ng ganitong takip, mas bibilis pa ang pagsibol ng inyong mga gulay at talagang lalaki silang parang kabute. Isa itong simpleng paraan upang mapabilis ng husto ang pag-ani ng inyong unang mga tanim. Bagamat napakabisa ng maagang pagtatanim or paghahasik bago ang matinding lamig,
Minsan ay may mga aberya pa ring sumusulpot, kaya't kailangan nating maging handa sa mga posibleng problemang ito. Ang pinakakaraniwang problema ay ang matagal na pag-init ng panahon. Kapag bumalik ang serye ng maiinit at maulang araw pagkatapos mong magtanim, aakalain ng mga buto na panahon na para sila'y tumubo at mabilis silang sisibol. Sa kasamaang palad, kung muling babalik ang lamig, maliit na ang tsansa nilang mabuhay. Kaya't kritikal talaga ang tamang tiyempo ng pagtatanim. Dapat ay sa lupang medyo matigas na o nagyelo na. Ang pangalawang problema ay ang pagkakabuo ng makapal at matigas na yelo sa ibabaw ng taniman, ice crust. Ito ay nangyayari kapag biglang bumagsak ang temperatura pagkatapos ng pag-ulan at pag-init. Haharangan ng makapal na yelo ang pagpasok ng hangin sa mga buto. Sa tagsibol, kapag may pagkakataon na, kailangan itong dahan-dahang basagin o sirain gamit ang kalaykay. Ang ikatlong abala ay ang maagang tagtuyot, spring drought. Minsan mabilis na natutunaw ang nyebe pero wala namang ulan. Mabilis na sumisingaw ang tubig yelo at nagiging tuyo ang ibabaw ng lupa. Sa sitwasyong ito, kapag tumubo na ang mga binhi, kailangan mong diligan ng maingat ang mga halaman gamit ang maligamgam na tubig para sila ay makabawi at lumakas. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito, ang pinakahihintay na rurok ng tagumpay. Ito ang pinaghirapan natin habang ang mga kapitbahay nyo ay nagsisimula pa lang magbungkal at magbabad ng buto. Lalabas ka na sa iyong gulayan at pipitas ng unang bigkis ng mabangong dill. Gumagawa ka ng salad gamit ang sarili mong malutong na spinach at lettuce. Ang pakiramdam na ito ay hindi kayang ipaliwanag ng salita. Hindi lang ito pagkain, isa itong tunay na tagumpay laban sa mahabang taglamig. Ito ang mga unang buhay na bitamina na tila galing sa langit ang sarap. Ang pagtatanim bago dumating ang taglamig ay hindi lang isang simpleng teknik sa paghahardin. Isa itong pilosopiya ng matalinong pagtatanim. Isa itong paraan upang makipagtulungan sa kalikasan, ginagamit ang natural nitong mga siklo para sa ating kapakinabangan. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataong gumaan ang iyong trabaho pagsapit ng tagsibol para makapag-focus ka sa mas importanteng gawain. Kapag nasubukan mo ito ng isang beses, hinding-hindi mo natatanggihan ang taktika na ito ng Nobyembre. Ang iyong gulayan ay magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng masaganang ani at higit sa lahat, napakaagang pag-aani. Kaya, mag-recap na tayo. Ngayon, pinatunayan nating hindi totoo ang kasabihan na ang Nobyembre ay patay na panahon or dead season para sa mga mahilig magtanim. Nakita natin na ang pagpupunla ng mga halaman bago sumapit ang taglamig ay hindi lang basta-basta. Ito ay sobrang epektibo at matalinong diskarte para makaani tayo ng mas maaga ng ilang linggo. Napag-aralan din natin kung paano pumili ng tamang oras at lugar, kung paano ihanda ang taniman, at kung anong mga pananim ang pinakamahusay para sa ganitong eksperimento. Ang pinakamahalagang tandaan, magpunla sa lupa na nagsisimula ng tumigas o medyo nagyeyelo. Gumamit lang ng tuyong buto at tuyong pangtabon at dagdagan ang dami ng ipupunla. Ang simpleng paraan na ito ay magbibigay sa inyo hindi lang ng maagang bitamina, kundi pati na rin ng matitibay at sanay sa lamig na halaman. Bukod pa riyan, makakatipid din kayo ng maraming oras pagdating ng tagsibol. Salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon para sa inyong mga susunod na garden projects. Siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel, i-like nyo ito kung nakatulong, at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod nating episodes. Ngayon, may tanong ako sa inyo.
Sinubukan na ba ninyong magtanim sa ganitong paraan bago sumapit ang taglamig? Ibahagi ninyo ang inyong karanasan, tagumpay, o kahit mga failures ninyo sa comment section. Mag-usap tayo.